kadalasang binibigay kasabay ng pension mula nila para sa buwan ng December, no? So, minsan nagugulat ang mga pensions, uy, ang laki ng pension ko sa December. Yan po ay 13th month pension, yan. Ng question ng ating mga SSS pensioners, gaano po ba kalaki ang matatanggap po nilang 13 months pension? Ang 13th month pension ay katumbas ng isang buwan na basic monthly pension at yung additional 1K benefit na binibigay ng SSS sa mga SS pensioners natin. So, every December, binibigay natin to sa kanila. Ako siguradong merry po ang Yes. Christmas, no? Ng ating po mga SSS pensioners. Mali, Ma'am Joy, sino-sino naman po sa ating mga SSS pensioners yung makakatanggap po ng 13-month pension? Lahat po ng SS pensioners natin, nakaka-receive po sila ng 13th month pension. Unless na lang kung ikaw ay partial disability pensioner na ang pension mo is less than 12 months. Pero if in case na ang pension mo is dalawa, like for example, nagre-receive ka ng retirement pension and death pension na sinasabi, or survivor pension na sinasabi natin, so dalawang 13th month ang marireceive mo. Okay, ma'am. May mga katanungan no? Bakit nga ba nagbibigay ng 13th month pension ang SSS? Okay. Ang 13th month pension ay sinimulang bigay ng SS noong December 1988, kaya nga nang nasabi mo kanina, bilang regular na benefits ng ating mga SS pensioners. Ito ay batay sa Social Security Commission Resolution na inilabas noong November 10, 1988. Bukod dito, ang pagbibigay ng 13th month pension ay isang regular na benefit na alinsunod sa nakagawian o taunang tradisyon na sa Pilipinas na pagbibigay ng 13th month pay sa mga manggagawa or yung mga labor force natin. So ito ay nakita ng komisyon natin sa mga bilateral agreements ng SSS sa ibang bansa kung saan ang ilan ay nagbibigay din ng 14th monthly pensions. Ayun. So, meron tayong isang magandang batayan naman, di ba, Yes. Ma'am Joyce, no? So, sa mga members po, baka natutulog pa po ang mga lola at lola nyo, yung mga tito nyo na tumatanggap po ng pension, no? Pinag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang 13th month pension po, no? Iko-correct lang natin, no, Ma'am Joyce, kasi sinasabi 13th month bonus. Dapat po ang tawag po doon ay 13th month Pension. Ayan. Okay, ma'am. Paano po ba at kailan naman ito matatanggap ng mga mismong mga pensioners natin? Usual, kung saan po ninyo na-receive yung mga regular monthly pension ninyo, doon din po i-credit yung 13th month pension natin plus yung December pension na sinasabi. So, ang crediting po nito, yung sa mga first batch na nakaka-receive ng pension, regular monthly pension nila, yung may contingency nga na tinatawag natin na from 1st to 15th of the month, matatanggap nila yon December 1. Yung sa second batch naman, matatanggap nila, supposed to be ang schedule natin is every December 4. Po sa kaalaman ng ating mga pensioners, Ma'am Joyce, paano po ba pag sinabing contingency date, tsaka paano po ba nila madedetermine yung contingency date? Ang contingency date is kung retiree pensioner ka, ito yung petsa na kung nakabayad sila ng 120 contributions at umabot sa edad na 60 years. Maliban sa mine workers at racehorse jockeys. Kung hiwalay na sa trabaho, tumigil na sa pagiging self-employed o umabot sa edad na 65 years old. So yun yung nila, or yung sinasabi nating birth date nila na nag-60 sila nung nag-birthday sila. Okay. For disability, yung mga yung contingency nila, yung kumbaga petsa ng operasyon, pagkakasakit o pagkabalda na confirmed by SSS. And for survivor pensioners naman, yung date of death ng deceased member. Thank you, Ma'am Joyce, no, para doon sa clarification, no, pagdating sa contingency date. Ma'am, paano naman po yung ating mga SSS pensioners na hindi po nila nakukuha yung kanilang pension through ATM card? For example, yung mga nasa penitentiary or mga nasa home care. So, kailan naman po yung disbursement schedule po ng 13-month pension nila? Yes. Yung mga pensioners na ang pension nila is nare-receive nila through checks, yun, ipinakuusap natin yun kay PhilPost na sana i-expedite o mapabilis yung pagpapadala ng mga cheque. So anyway, advance naman natin binibigay kay PhilPost yun. So, ang pakiusap natin, sana by first week of December, ma-receive din ng mga pensioners natin.
Ma'am Joyce, ito din po yung mga madalas na tinatanong po no, nung ating mga pensioners. Paano po kung halimbawang nag-avail po sila nung advance 18-month pension, tsaka po yung advance 3-month pension po under dun sa Calamity Assistance Program kasi may mga nag-avail po nitong nakaraang mga bagyo. So, makakatanggap pa rin po ba sila nung 13-month pension? Yes po, makakatanggap din po sila. So, usual schedule ko, ano rin po yung first batch o second batch, matatanggap din po nila yung 13th-month pension. Ma'am Joyce, question, may kakilala kasi ako na kaka-approve lang nitong December yung kanyang retirement pension. Kasama ba siya sa tatanggap ng 13th month pension? Yes po, kasama siya. So, ang retirement benefit niya is na-approve nitong December, kasama na yun doon sa initial benefit niya. So, yun na, mga members, pensioners na nag-aalala na ko, kaka-approve lang ng retirement ko, baka hindi ako kasama dyan. So, kasama kasama sila, po no? sila. So, ganun po kapait ang SSS. Ayan. Buo ba nilang matatanggap yung 13th month pension nila? Kunyari, baka meron silang mga pension loan, mga ganyan, ho. Paano ho ba? Yes po, buo po ang 13th month pension po natin. So, if in case na yung mga pensioners natin is may pension loan, hindi po tayo nagbabawas sa pension loan ay sa 13th month nung amortization natin. So, buo po yun. Yun. Okay. Paano naman po kung may mga dependents, yung mga survivor natin, no? Kasama rin ba sila doon? Yes po, meron din po sila. Kung ano po yung equivalent na nare-receive nila sa regular monthly pension, yun din po yung marireceive nila ang 13th month. Ayun. So, walang iwanan. Kasama lahat, no? Mga... Yes, so basically parang times 2 ang nare-receive nila pag December. Okay. Ma'am, yung mga tumatanggap ng partial disability, sakop ba sila dito? Pakakatanggap din ba sila? Pag less than 12 months po, kasi kumbaga binabayaran na natin in advance yung 12-month pension, yung less than 12 months, wala po silang 13-month pension. Pero pag more than 12 months po, 12 months or more, meron sila. So, kung ang approval nila ay more than 12 months sa partial disability, Yes, meron silang 13th month. ay makukuha ko kaya yung 13-month ko po simula 2028 hanggang 2022. Salamat po. May retro ba to? Yun. I-check, ma'am, pa-email na lang po nung details ninyo. I-check po natin kasi ang crediting, ang po natin ngayon is yung 2022 po na na 13th month pension. Kung po ba, nasuspend po ba yung pension nyo? Accrued pension po ba yan? Or baka naman po yung 2020 ninyo is nakasama na po dun sa initial benefit po ninyo. Correct. I-check po natin. Ayan. Po, bali, survival po ako, pero di ko pa nakukuha ng pension. Nakakasabay din kaya ako doon sa 13th month pension. Siguro pinaprocess pa po yung kanyang application, ma'am. Kung on process pa, ma'am, yung application ninyo, more or less, kung ma-approve siya this December, pero po kayong 13th month pension.